Hi guys, kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel. So short info lang, Sam here, Filipino nurse ako, pero recognized nurse na din ako dito sa Germany for almost 5 years na. So dito sa YouTube channel ko guys, nag-share ako ng personal life experiences, travel vlogs, and minsan how-tos dito sa mga paperwork sa Germany. Sa video na to guys, gusto ko lang i-share yung travel ko 2.5 years ago sa US. Sa sobrang dami nga guys ganap nung bumisita ako doon ay sobrang dami ko ding naipon ng mga pictures, mga videos, mga clips. Ako pa naman yung taong hindi ko gusto basta i-delete na lang yung mga video kong naipon kasi gusto ko siyang balik-balikan balang araw. So guys, sa pagbisita ko nga dito, sobrang hindi ko alam yung nararamdaman ko. Sobrang mixed emotion kasi panoorin nyo tong clip na to. Yan. Sorry. Masalangkad na ako sa inyo. Yeah, I know. So, here's some. Ayan lang bagahe mo. Ay, inisa pa po doon. Ano? Nagulat ako. Kita kita pagbaba. Nagpal ako. Ito na kami. So, tangkad na ako sa kanya. Ang baby kong iniwan. Oh my God. Magkasama na po kami. Hi, Daddy. So, ayan guys, nakita nyo naman, medyo madrama kami dyan kasi nga, yan yung main purpose bakit ako bumisita sa US kaya sobrang tagal na namin hindi nagkikita ng tatay ko. As in, sobrang tagal na guys. Sobrang thankful talaga ako guys na nagkaroon ako ng chance na mabisita yung tatay ko kasi 5 kami magkakapatid. Ako pa lang ulit yung nakita ng tatay ko after so many years. Siyempre nga bilang anak, bilang babae, bilang isang maliit na bata na huli kami nagkita, hahanap-hanapin mo talaga yung tunay na alaga, kumbaga physically ng isang tatay. Siyempre nung una, medyo awkward kasi alam mo yun, di ko alam kung ihahag ko ba siya o ano kasi basta alam mo yun, parang ang laki mo na para humag sa tatay pero may mga gano'n naman talaga, di ba? Basta sa mga oras na yan na nakasakay ako sa sasakyan niya, hindi pa din masyado mag-sink in na talagang magkasama na kami. Nasa ano kami guys, nasa can and learn and stage kami kumbaga. Siyempre parang, siyempre ang dami kong gustong itanong, gusto kong kausapin, pero parang gusto ko muna mag-sink in na nandito na talaga ako, magkasama na kami after ng ilang mahabang panahon. Nakakaupo na ako sa sasakyan niya, nagda-drive siya katabi ko. Alam mo yun, yung ganun. Tingnan niyo naman guys, makikita niyo sa video, nakaupo lang ako, tas parang, andito na ba talaga ako? Tas ngingiti na lang, ganyan. Totoo na ba tong mga nangyayaring to? So siguro guys, mula nung nagkita kami hanggang makauwi kami sa bahay, hanggang nasa bahay na kami, parang puro video na lang ako kasi gusto ko talaga siyang i-cherish, gusto ko ipakita sa family ko, sa mga kapatid ko. Alam mo yun, yung parang ako yung representative nila. At syempre, alam ko bilang tatay, mas doble yung sayang nararamdaman niya sa mga sandali na yan. Mas makaka-relate dito yung mga taong mag-isa sa abroad, naging OFW ng matagal na panahon na walang kasamang pamilya. Basta guys, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. As in, sobrang hindi ko alam kung nananaginip ba ako. Kaya minsan natutulala na lang ako, totoo ba to Lord? So, tigil muna ka mag-voice over guys. Kasi pag binalikan ko tong video na to, gusto kong ma-film talaga na nag-uusap kami ng tatay ko sa unang pagkakataon ulit. Tapos bukas po, wala na kayong pasok Sabado eh. Wala na. Tapos kahit ngayon wala na. Take the exit.
Then keep left to merge onto CA 163 North toward Escondido. Sa Monday na yung balik ko. Keep left to merge onto CA 163 North. Alam mo, height mo talaga dati. Yeah, 5'8" yan. Mm. One. Si Tita bubot nga din eh. Pagkita ko, parang lumit si Tita. Tagal na siguro talaga. Yan talaga pang Natagal. murong na yung anak. Backbone ni Matas. Ano kaya reaction ni nanay? In 10 miles, continue onto I-15 North. Sin naka-online. Wala po eh. Kasi po wala ko na sa atin. Alas 2. Ay ano po siguro. Pasok masita mo? Kita bubot po? Oo. Apo. Kasi sa bahay lang siya. Kaya di kasama ka rin pala lagi. Siguro, di pa anong pan? Kita kayo? Nagkita kami na si ito na. Nung punta siya doon kita ate. Hindi natulog. Hindi man. Hindi kayo lumabas. Di po kasi may sakit siya. Sino? Si Kuya Bebet. Nakasok? Foot and mouth disease. Nakawa daw kay Lily. Hindi. Si anak natin, Lily. Ay, bali. Yung baby. Magandang mga bata. Malaki na yung dalawa. Oh, 3 years old na po si James. Kasi Lily eh. Pero maano siya, daldal siya. Anong taga mo? Kasama mo? Yung taga rito? Si Ate Julie. Oo, yan, si Diego. Ano po ang... Anong sabi sa'yo? Wala, excited. Ano ba nagagawa mo dyan? Wala ako. Ha? Ano pinagagawa mo? Nag-aral na mabuti. Gano'n lang. Nag-aral na mabuti. Trabaho. Natapos din na namin. Anong year ka? Anong grade ka man? Grade 1. Yung picture sa Maranata yun, ano? 6 years old. Opo. Yun na yung, awan ko, baka may iba pang picture, pero wala na yun. Kaya nakikita ko lagi. Maranata 5 years old. Ay, graduation ng Maranata yan? Taga-chubs kita. Mga 20 minutes siguro. Tako lang no, lagi. Tama lang kasi May luha pa sa dati siya nangigilit. Saan? Nangigilit pa yung luha. Basa-basa pa yung pisngi. Ni tatay mo? Bakit ikaw hindi ka umiyak? Para Tapos naman na. Diyos ko. ako, Grabe. kasama yung teacher ko, kaiyak niya. Kaiyak ko. Naiiyak din ako. Salamat naman sa iyo sa Diyos. Sana. Oo. Salamat sa Diyos. Yeah, 23 nga po. Pa-24 na. Pa-24 na. Ay siya, naku kayong dalawa ako yung nasa trabaho na mabuti. Nasa bahay ka? Gaan pa kayo kailan ka? Yung ano eh. So, ayan, medyo natapos din. Medyo mahaba talaga siya. Actually, hindi pa yan yung pinakang buo. May madami pa yung cut, guys.
Medyo madami-dami na kami na pag-usapan dyan. Saka medyo nagsisink in na. Tapos natawagan ko na din yung tita ko, which is yung kapatid niya. Naibalita ko na nagkita na kami. Finally, tita, ganyan. Tapos ito guys, yung nasa bahay na kami, alam nyo ba guys, isa sa mga sideline ng tatay ko dito is magluto-luto. Nagluto siya lumpia, pansit. Kaya alam kong masarap talaga siya magluto. As in, sakamaan ako sa kanya guys. Alam nyo ba yun? So, syempre, as Disney princess for today's video, pinagluto niya ako. Syempre, tinitingnan ko lang siya kung paano siya nagpe-prepare ng pagkain. Ayan, may ensaladang talong yan, guys. Tapos, nagluto din siya ng hipon. Tapos, may niluto din siya dyan na steamed fish. Sobrang sarap. As in, walang magic yung luto niya, pero sobrang sarap. Saka sobrang ninamnam ko talaga bawat subo ko. Sabi ko, grabe, ito na yung pinakaiintay ko. Mapapagluto na ako ng tatay ko. Tapos syempre, tinawagan din namin yung nanay ng tatay ko. Yan, si Nanay Neri. Grabe, 88 years old na siya ngayon guys. Pero malakas pa din siya. Nakapagtong it's pa din. Favorite niya yan. Tuwang-tuwa siya na nagkita kami. Tapos, tinawagan din namin yung isa kong tita, kung saan ako tumira bago ako pumunta dito sa Germany. Yan, sina Tita Darlene. Tuwan-tuwa sila lahat. Saka madami pa akong tinawagan ko din yung iba kong mga kaibigan. Basta guys, sobrang thankful lang ako nitong mga panahon na to kasi grabe yung experience. Saka grabe din yung pinagdaanan namin. Then, nung second day ko doon, syempre, libot agad kami. Punta agad kami ng grocery, ng Costco, ganyan. Grabe, sobrang laki pala talaga ng mga grocery doon sa US. Compare mo dito sa Germany. As in, grabe, manliliit yung Germany. Tapos natatandaan ko ba guys, ng mga bata kami. As in, yung mga elementary days siguro namin, hindi pa uso yung Facebook noon, wala pang messenger noon. So mahirap yung communication, ay malayo na nga yung tatay ko noon, di ba? As in, yung parang nagdo-load lang siya ng for 15 minutes para makausap kami, ay 5 kami. So kailangan namin pumunta dun sa amin, sa barangay namin, kung saan may signal. Tapos dapat nakapila na kami doon kasi nga 15 minutes lang yun na tawag. So pagkatapos ko, kunyari sa akin, 3 minutes, sa kapatid ko, 3 minutes din, ganyan, para makausap kami lahat. Kasi diba sobrang hirap pa ng communication noon dati. Tapos maaalala ko, palagi pa siya nagpapadala ng cards noon, tuwing Pasko, kaya tuwing birthday namin, lagi kami may pa-card noon. Tapos gagawin naman ng nanay ko, i-display niya doon sa kwarto. Tapos tatatandaan ko pa, magkikita lang kami ng tatay ko noon through picture. Tapos yung nanay ko may mo yung Fujifilm na na camera. Tapos papadevelop yun ng nanay ko. Tapos papadala niya dun sa tatay ko. Ganun din yung tatay ko. Papadevelop niya yung mga picture niya sa ibang bansa. Tapos papadala niya sa amin. So, ganun yung buhay namin dati, guys. As in, doon nakikita ng tatay ko kung paano kami lumalaki. Tapos, tandaan ko pa noon. Tapos, sabihin ng tatay ko, pag-graduate mo ng elementary, uwi ako, ganyan. Tapos, hindi na mangyayari. Tapos, sabi niya, pag-graduate ng isa mong kapatid, uwi ako. Tapos, hanggang nakagraduate na ako, guys, ng high school. Nakagraduate na ako ng college. Nakapasa na ako ng board exam. Yun, nakapagtrabaho na ako. As in, syempre naiintindihan ko naman. Habang lumalaki naman ako, naiintindihan ko naman talaga. As in, para sa kanya, alam kong hindi din talaga madali yun. Sino ba namang tatay o magulang ang gustong mawalay sa anak, diba? Pero sabi nga, walang katapat ang sakripisyo ng isang magulang. Tapos natatandaan ko pa, parang ang pinakamaliwanag na alaala ko kasama yung tatay ko, yung pinaggagawa niya kami ng parol. Kasi nung mga kindergarten kami, ganyan, o kaya ng elementary, yung ate ko ata yun, pinagagawa niya kami ng parol, as in, supportive siya sa school talaga. Tapos yun hanggang sa hindi na nga naulit yun. Then ayun nga, hanggang sa dumating na yung opportunity na nakapunta ako dito sa Germany, at alam ko pag nandito na ako sa Germany, mas mabilis ako makakabisita sa tatay ko. Never naman ako nagtanim ng sama ng loob guys sa tatay ko. Syempre naiintindihan ko nga habang lumalaki nga kami, naiintindihan namin kung paano yung sakripisyo ng tatay ko. Pero siguro nung mga bata kami, yung elementary kami, syempre maganda, di ba, yung pag kunyari recognition mo, kompleto yung family mo, may tatay, may nanay, kami lagi, si mama lang yung nandun. Pero sobrang proud talaga ako sa mga magulang ko na napalaki nila kaming ganito, matitino, mabait, mga nakatapos mag-aral.
kumbaga nasa tamang landas guys. Although hindi sila nga magkasama na pinalaki kami, pero lumaki kami ng maayos. Wala namang perfectong pamilya guys, walang perfectong magulang or mga anak. Pero sa tingin ko, yung mga magulang ko ay naging perfect para sa aming magkakapatid. Kaya kung mapanood man nila ito o kaya marinig nila yung mga sinasabi ko ngayon, sana naging proud din sila na kami yung mga anak nila. So, ayun lang naman yung gusto kong i-share dito. Medyo madrama na ata yung mga nasabi ko, pero gusto ko lang talagang i-recognize sa mga magulang ko, yung mga hard work nila, lahat ng pagtitiis nila, pagmamahal nila para sa aming magkakapatid. Walang kapantay guys, kaya sobrang mahal na mahal ko talaga yung mga magulang ko. So yun lang muna yung gusto kong ikwento for today's video guys. Sabi ko nga, hindi lang to travel vlogs, hindi lang to how-tos, ito yung mga personal vlog ko din na gusto kong balik-balikan sa balang araw. So I hope guys nag-enjoy kayo kahit papano. Please subscribe and yun lang. Cheers!